Good morning! Heto nga, ang dami nating ganap kaya ngayon lang nakapag-upload. Ngayong araw nga, i-attend tayo ng Christmas party. Dito lang yan sa Isabel Park. Kaya magta-travel ulit tayo papuntang Dubai para makita natin yung famous Dubai frame. Dahil nga it's holiday, maraming tao yung pumunta. Pagdating nga namin ay mahaba na yung pila. 5 dirhams din pala yung entrance fee. So, if you're in Dubai and gusto mo ng budget-friendly pero magandang tambayan at pasyalan ng pamilya, Isabel Park talaga is a must visit. At habang nga nasa pila si ate ng mga oras na yan ay nakita na rin namin yung ibang mga ka-churchmate namin na bumibili na rin ng ticket. Kaya sabay-sabay na kaming pumasok. Hahanapin nga muna namin kung saan sila nakapwesto dito dahil sobrang lawak ng park na to. Sobrang presko nga at ang ganda ng paligid kaya kung naghahanap kayo at nandito na rin naman kayo sa Dubai, perfect to for family picnics, gatherings with friends, or simple bonding, perfect talaga to. May mga damuhan na tambayan, space for kids to play, at corners na pang chill at pang kwentuhan. Marami nga rin kami nakikita dito na nag-iihaw, nagkakantahan at nagkakatuwaan. Talagang lahat ng mukhang makikita mo ay masasaya. And for me, this park proves na you don't need fancy places to make memories, quality time. And speaking of quality time, praise God, nahanap na namin sila. Pero nga, games na yung naabutan namin. Last year, dito rin ginanap yung Christmas party namin. Kaya it's my second time na makapunta dito sa Isabel Park. At ang nakakatawa ay yung magtitipon-tipon kayo ng mga ka-churchmate mo from different Emirates. Hindi mo talaga ma-explain ang mararamdaman mo kapag kumpleto kayong lahat. Sobrang saya plus yung presence ni Lord. Iba din talaga kapag nasa bansa ka na may freedom to celebrate this kind of gatherings. Malaya kayong magsama-sama, magpasalamat, mag-awitan, maglaro at magbahagi ng saya. Kaya naman mas na-appreciate mo lalo hindi lang yung lugar kundi yung opportunity to celebrate life together. At nakaka-grateful lang na ang isang public park dito sa Dubai ay pwede mong maramdaman ang sense of community, yung respect at unity dahil hindi lang naman kami yung nandito, meron din na iba't ibang nationalities. Diba? Kaya UAE is one of the best country talaga. Heto nga at nag-iikot-ikot muna kami dito at dahil bagong kain lang, walking muna para pampatunaw habang nilalanghap ang sariwang hangin at ini-enjoy ang paligid. Pupuntahan na nga rin natin yung famous Dubai frame para naman makapag-TikTok doon. And speaking of Dubai frame, isa nga ito sa largest frames in the world. Sobrang iconic nga ito at hindi mo talaga pwedeng palampasin kapag nasa Isabel Park ka. Alam mo, ang galing lang talaga ng frame na to dahil it connects the past and the future of Dubai. Sa isang side, makikita mo yung old Dubai at sa kabila naman ay modern Dubai. At sa loob nga ng Dubai frame ay may gallery and exhibits na nagpapakita kung paano daw nagsimula ang Dubai. Hindi pa nga ako nakakapasok dyan sa loob pero pag akyat mo daw may glass floor walkway na medyo nakakakaba pero exciting. Meron din na 360-degree view ng buong Dubai skyline kaya ang saya, diba? At habang nag-iikot nga kami ay nakita namin tong Dinosaur Park, another reason kung bakit perfect talaga tong Isabel Park. Malayo ka pa nga lang ay makikita mo na tong life-size dinosaurs. At hindi rin nga tayo uuwi nang hindi nakapag-TikTok. Dinamay ko na nga rin yung mga kasama ko dyan plus yung videographer ko na sobrang galing. Siyempre, walang iba kundi ang aking ate. Heto nga at hindi matapos-tapos ang kasiyahan, sumali na rin ako dito sa last game. Dahil maya-maya ay uuwi na kami dahil malayo pa nga kami, babalik pa kami ng Abu Dhabi. Kaya naman sinulit ko na at sinalihan ko na talaga lahat. Yun nga lang, hindi talaga ako nananalo sa mga games. Naipit na nga dyan yung kamay ko pero hindi ko talaga makuha-kuha. Okay lang, ang importante naman ay nag-enjoy ako dahil mauulit yung moment na to next year ulit. Hindi na namin natapos yung program, kailangan na namin bumalik kasi more than 2 hours yung magiging travel namin. Heto nga at kakaibang petrol station ang napuntahan namin dito sa last exit. Hindi siya yung typical na gas station na sanay tayo. Iba talaga yung concept at design niya. At dito nga mapapansin mo na karamihan sa structures dito ay gawa sa recycled at old materials, mga lumang sasakyan, containers, scrap metals, pero ginawang creative, artistic at very Instagrammable designs. Hala, pati yung washroom nila kakaiba din, hindi yung usual na washroom. Makikita mo pa rin yung creative at recycled material concept, malinis at may sariling character. Mapapasabi ka na lang na kahit washroom pinag-isipan talaga nila ng mga disenyo. Ibang level ang creativity ng last exit na to. Sobrang nakaka-amaze talaga.
Pati ba naman yung hand wash area nila, kakaiba din. Makikita mo yung creativity design. Gamit yung mga old materials na ginawang functional pero artistic pa rin. At ang galing lang isipin, no, yung mga dating gamit at lumang bagay na bibigyan ng panibagong buhay at purpose. From old to extraordinary, kahit simpleng stopover, pwede kang ma-inspire. So ayun lang, hanggang dito na lang yung mini vlog natin. God bless, bye!